So good gihapon, nanghipos ko sa mga butang, butang ko in proper order ang ako magamiton o mga sinina, iplastar, pinalansa, the whole night ko nagplansa. Ano man, to condition myself nga maabot ka tuig, plastar sa ang akong kinabuhi. Plastar ang nasa kwarto, dili kong tapsi-turbi, kay sa akong makasatian, pag sulod sa mga tuig nga murag gubot ang kwarto, murag the whole year gubot usab, pinakahuna usa una ang pag-ampo ang pagbusaryo sa before ko natulog gabi unya plaster ang tanan muna pagkondisyon sa atong kalingon dili kung kanang mga pang-andamon unya nga mga lingin dili ang pagplaster una physical diya sa palibot diya sa kwarto ikaduha this primary ang atong kalingon nga maplastar ang Ginoo sa atong kinabuhi karon ang atong ebanghelyo iyon ang pulong kansukan pa kayo sa sinugdan ang pulong uban sa Dios wala pa'y nabuhat before the creation wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios so kung San Mateo ang gigiran ni Jesus pinagi gikan tan-aw ang genealogy gikan siya kang Abraham gikan siya kang David harianong banay o kasan Lucas sugod siya pinagi sa paggikan sugod niya kang Adan o niya ang sunod ay evangelista San Juan dili kon gikan siya kaliwat ni Abraham kaliwat Lucas kaliwat ni Adan ang Ginoo naana sa wala pang kalibutan naana siya ang pulong mo ang Dios ang Dios nagpakatao mo sa urong nato sa Pasko matag tuig sa ato pasinugdan wala pang tanan naana ang Dios atong time sa kabata ano bang sa usa ka parte nga gatambungan ni Elon Musk the richest individual in the world putana siya nga was surprised kung siya maka andam sa tubag o ng bata kanang Sir, muto o kag Dios. And you know, Elon Musk is the founder of Tesla, the founder of SpaceX. Kanana yung mga satellite niya sa ibabaw sa kalibutan, nagtuyok mo na yung gamit sa US o uban pa nga mga allied countries nga mo ay mugiya sa ilang mga armas, mga missiles, sa diha nga mga high-tech, nga mga armaments. So siya iyang tagiya, project siya sa Mars. Ay, gusto niya nga dito ang alternative nga puyan sa mga tao kung kalibutan karabang drain na siya o maguba ba. So, so he does not believe directly sa Ginoo but he believes in reasons and he believes in science. Wala siya. Kung pangutana may tungkol sa business na Asya tanan, pangutana sa science na Asya. Kanya, ang surprise sa putana sa bata, doon na ba, ito baka Ginoo. Doon kayo siya nakatubag. Kaya di siya mapakarning noon, ito o siya ngawa siya matuo. Ikaw siya nga, doon na yung mga pangutana sa kalibutan, na dili nato matubag. Pabayaan na lang. It's not ours to explain and to believe on the depths of the question you ask me. So, daghay mga pangutan, di matubag. Tingnan siya. Di makaya sa iyang rason. Ano na Diyos. Kaya ang iyang saligan, ang scientific reason, ang science, wala iyang gisaligan. You can question Him anything under the sun except the question about the existence of God. Sama na, pero matarawa siya pagtulog, pero duga siya daghan ng mga gibuhat, mga charity works, pagtabang sa mga nasod, nabila katong sa gubat, biktima sa gubat, atag siya. Kung natara ko in Europe, na musimba mi dito sa mga simbahan ng karaan, nga naman, empty man ang simbahan. Sunday Mass, you have only 50 people na nagsimba.
Sa ato pa dili wano tuo ang Ginoo ang mga tao sa kanabang sa Dios, especially in France nga gitawag nga the most secularized country in the world. Unya, wa na Ginoo kay wa may nanimba. Pipila ra na 30 ka mga tao mosimba Domingo pero ang nanimba mga hamtong na kanang sa pre-departure area. Asa na mabalan-on. Mutana ko sa missionary pare dito. Kanang sabot nga mga atheist na sila. Pare nga no. They have different spirituality. Watuod sila manimba na pero makita ang ilang maayong kabuton. Makita diha pinagi sa mga pagtabang sa mga third world countries sa ilang panginhanglan. The first kanang responders sa panahon sa katalagman sa third world countries mo ang European people. Amo na siya tubag. Dili kun wala siya matuo sa Ginoo kundi another kind of spirituality. Nga diha kita konkreto ang pagkamaayo diha sa pagtabang sa mga hinahanglan. Anyway, after all, ang kining mga pagtabang iya man sa Dios kabuton in Agusan, where I was born in my hometown in remote area of Agusan. Kana natao ko niya sa taliwala sa mga Manubo tribes. Kung naa sa lowlanders sila. Kung ato ka sa bukid, mga highlanders, mga Banwaon, mga Taliandig, unsa pa diha nga uban nga tribo ng Kasagol. Kanya kanabang ang MSC una mo yung missionary dito after the Spaniards kanang mga friars nga nagtukod o mga parokya along Agusan River. Kanya ang mapari nga Dutch dito nagpuli amo kauban ang kayang San Luis is a large area in terms of jurisdiction as far as the boundary of Bukidnon. Unya dito sila nag-apostolate sa mga Manubo. Dito matulog uban kanila. Natinga ko after so many years wapa ko masinista pero wala may nabunyagan dito sa mga tribal people. Oy nabunyag, pabilin sila sa ilang kanang relihiyon, ilang pagtuo. Unya, lingon ang pare nga remember before we came God was already there. Kaya the old type of missiology, vision o nga magdala ka sa Ginoo sa mga tao, introduce ang Ginoo ngadto kanila. Ila sa painhon sila nga na ang Ginoo introduce Kristo ngadto kanila, ano sila mahimong bunyagan, mahimong Kristiyano. Pero sa new missiology is you are there to be with people in their struggle, in their self-determination. You are not going to introduce Christ as foreign to them. Wala nga ang iyong presensya nga maghatag kaya kalig-on tabang kanila pero ayaw bakwi ang ilang reliyon. Ngadto-ngadto nga sila makatuo nga sa imong pagtuo. Ilang ma-apply because ang prinsipyo nga remember before you came God was already there. Tuwa nang unang Ginoo, dili ko ikaw nagdala sa Ginoo. So balik ko sa ebanghelyo ang kahayag, ang pag-abot sa Ginoo sa pagkatao na landag sa mangitngit. Ato pa people living in darkness, patod pa sa mga propeta nagsangyaw nga moabot ang kahayag og noy magguna kaniya aron mag-introduce sa mong kahayag. John the Baptist was just the bearer of light, but he is not the light. Ang tinuod na kahayag mo si Kristo nga iyang introduce gipaila sa mga tao aron makaila sila ang ilang paglaom mawala nga nawala nga balik ilang paglaom ang kahayag na balik na sa sakit tungod sa sala na sakit tungod sa problema. Pag-introduce ni John the Baptist kang Hesus nga siyang kahayag nga ang mga tao ibalik sa ilang paglaom. Unya sa usa ka paborito na ako nga pagya nga kind of scenario. Sa paglakaw ni bagong tuig kung ang kahayag si Kristo at the backtrack nasa likod sa ato pa kanabang
kangit-kit ang imong atubangan. Pero kung si Jesus imong ipauna sa imong kinabuhi, kahayag, klaro ang dalan. Ayaw ihimo ang backdrop lang si Jesus sa imong kinabuhi. Kay puno sa hit-hit ang imong gatubang. Pero kung ibutang nimo ang kahayag sa ibabaw, klaro ang imong pananaw. Amen. Palihog manindog alang sa pagpadayag sa atong pag-ampo